Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang pahayag ni Congressman Leandro Lebiste, kinatawan ng unang distrito ng Batangas, hinggil sa listahang iniwan ng yumaong Yusek Cabral ay may bigat at hindi maaring baliwalain. Lalo na't kung ang tinutukoy na dokumento ay listahan ng mga umano'y budget insertion. Ito ay hindi simpleng aligasyon, ito ay posibleng salamin at isang sistemang matagal nang kinukwestiyon ng publiko. Ang budget insertion ay matagal nang itinuturing na bulong sa pasilyo ng politika. Pinag-uusapan ngunit bihirang napapatunayan kung ang listahang ito ay naglalaman ng mga pangalan, proyekto, halaga at paraan kung paano na ipasok ang pondo. Malinaw na hindi ito usapin ng politika, kundi ng pananagutan sa pera ng bayan. Sa ganitong konteksto, ang pananahimik ay nagiging kasalanan at ang pagkaantala ay nagiging anyo ng pakikiisa sa problema. Bakit po sa inyo po iniwan po itong listahan po, kumpletong listahan po ng mga budget insertions po, Kong Leviste? September 4 ko po ito nakuha mula sa kanyang opisina with the approval of Secretary Vince Dizon. At the last time I was on your show, I think na-mention ko na rin po ang listang ito kasi ito po ang aking batayan na sinasabi ko na may mga pre-ordering ng mga proyekto sa 2025 DPWH budget. Ito po ay nung June ko pa hinihingi sa DPWH. Ako po ay nagpapasalamat na sa pangalawang beses na bumisita ako sa opisina ni Yusek Cabral dahil sa tawag ni Secretary Vince Dizon, ibigay ang mga files sa akin. Okay. So kung sabi nyo nga no, malawak ang magiging epekto ng paglabas ng dokumentong ito. Kung ganito po kalawak at talagang mahalaga, kaya po alam namin na pinursigin nyo pong makuha ito dahil we owe the nation an explanation and I think this is a very important document. Kaya nyo po pinipursue ito, no? Bakit po kailangan pa nating hintayin? Ano po ba yung may legal basis po ba? Bakit kailangan natin hintayin na pumayag yung DPWH kung ganito po siya ka-urgent? And if they delay po, handa po ba kayo bilang isang mambabatas na isulong ang inyong mandato na you have an oversight over this, no? Anong threshold nyo po para sabihin, tama na yung paghihintay bago nyo ilabas? Unang-una po, mas maganda kung ang DPWH ang maglabas para hindi din ko-questionin ng publiko ang authenticity nito. Kasi alam kong authentic ito dahil ako mismong nakakuha nito mula sa kanila at kung manggagaling sa DPWH, at least maniniwala lahat ng mga tao. Pangalawa, ang DPWH ay may kompletong files stretching back many years din. At pwede din sila magbigay ng explanation. Kaya para hindi ako ang magbigay ng explanation, pwede sila ang mag-paint ng full picture. If I also add po, ma'am, ang files na ito ay may maraming mga tao na nakapangalan. At ako naman ang sisisihin nila pag lumabas ito. At ako ay nasa Kongreso at kailangan ko na makisama sa aking mga kasamahan dito. Pero kung DPWH ang maglalabas, edi di naman lang ako yung sisisihin. So Congressman Leviste, this list that you have, I'm assuming you're not the only one in possession of this. Secretary Vince Dizon and some personnel also from DPWH also have this file. Is it safe to assume that? I think so because it came from their computer. And I got it when Secretary Vince called Yusek Cabral. So the assumption is after I got it, then Secretary Vince also got a copy of it. I'm just also, you mentioned kasi a while ago, authenticity, no? So there was no chance for the DPWH to doctor or to, to fix the file before they turned it over to you? Yes, it was not naman planned to give this file until Secretary Vince called. And I am thankful that because of that, then we know there is this file. And when the DPWH may eventually release the file, then I can corroborate that that is the same file that I got. Okay. So, sir, ito, dahil nga parang nasabi nyo nga na parang parami yung main characters dito sa flood control scandal na to, would you be able to tell us po kung sino yung pinaka makikinabang in case itong mga dokumentong ito ay hindi mailalahad sa publiko? Well, basically, kung
sino ang may pinakamaraming insertion. At hindi naman po mga tao ang pinakamalaking proponent dito kasi may mga code names ginamit si Yusek Cabral katulad ng leadership. Oh. Meron din mga ibang code name like Senti 2025 of 100B of projects na I shared last time on your show. Also, may 20B doon na lahat na awards sa mga proyekto na may kaugnayan si Congressman Edwin Garjola. May iba-ibang mga lists that ended up going to certain big contractors, and I would then think it is best that DPWH be the one to explain all of the code names in Yusek Cabral's file. May mga code names. Oo. So kung you mentioned also no na parang mas maraming alam si Yusek Cabral kaysa kay Yusek Bernardo at kay former DPWH Secretary Manuel Bonoan. What made you give this statement po? Actually, if I may cite, si Secretary Babe Singson ng ICI ay nagsabi din yan sa akin nung ako po ay bumisita sa ICI na niya kasi silang lahat at sinabi niya na si Yusek Cabral ay definitely mas maraming alam kaysa kay Yusek Bernardo at siguro mas marami ding alam kaysa kay Secretary Bonoan kasi siya yung talagang workhorse at tagagawa ng budget at baka may mga nagbibigay lang ng instruction sa kanya pero I think given how comprehensive are her files, pati yung mga handwritten notes, may column din dito on handwritten instructions na digitize nila. She's very methodical talaga in note-taking. And it is good that these files are still around because it's a wealth of information that can assist in the investigations. As ICI and Ombudsman also told me, napaka-useful ang mga files na ito. Oo. Kong, do you mind sharing how big is this file? How many pages are we? I'm sure it's all digital, no? But if we're going to print it, if we're going to have a hard copy, the hard copy evidence, how many pages of this is this file that we're talking about? Marami pong mga tabs, pero yung tab na tinitingnan ko na DBase, ang pangalan, ay mahigit 17,000 rows. Wow! Lahat 17,000 rows. Okay. That's one tab. One tab Kaya, lang. Baka tens of thousands of rows ang buong file na ito. At parang 100 columns yung row na may 17,000 rows. Okay. Ang masasabi ko nga ay napaka-comprehensive ng mga file ni Yusek Cabral. Kaya imposible na may mag-fabricate ng ganitong daming mga file. Kasi i-check mo lang bawat proyekto sa DPWH budget, ano yung mga notes dito, tapos tumbok na yung mga notes ay tama. Kasi sa aking distrito, isa sa 253 distrito sa bansa, tumbok ang mga notes dito sa mga findings namin sa ground. And this is the period, from what period does this cover? 2022 to 2025 lang? Or how far, Kasi how far back? 30 years po si Yusek Cabral sa DPWH, and she was the first she was the first rank and file na umabot sa Yusek. Ito po bang nakikita niyo mga dokumento na sabi niyo nga napakadami, no? Anong period? Ano pong period of time? Does it cover her whole tenure in the DPWH or just during her Yusek days? Yung 2025 yung marami po akong detalye, pero yung ibang mga taon meron din akong some detail galing din kay Yusek Cabral. At maganda nga na ang DPWH ang magsapubliko ng lahat ng mga meron na files para hindi lang yung mga may malaking budget sa recent year ang malalaman natin. Ilabas na lang lahat para malalaman natin yung full picture, sino ang malaking budget over time. Sa huli, ano sa palagay nyo? Ang listahan ba ng umano'y budget insertion ay magiging simula ng tunay na paglilinis sa sistema? O isa na naman ba itong dokumentong babanggitin, pag-uusapan, at kalaunan ay kakalimutan na? Hanggang sa muli, maraming salamat!